Magandang umaga po, alas 12:24. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung nalalapit na pagmi-meeting ng lahat ng mga huwes o judges ng International Criminal Court. Tatlong klase po merong judges ang ICC. Yung President, Judge President, may dalawang Deputy President, apat pala. Tapos may appeals judges, mayroong trial judges, at mayroong mga pre-trial chamber judges. Yan po ang mga klase-klaseng judges. Pero magbi-meeting po sila lahat, maliban na lang sa dalawa doon na hinihingi ng abogado ni Duterte na umalis sa kaso ni Duterte sa pagdetermina lamang ng jurisdiction. Kung may authority pa ba ang ICC o wala sa kaso ng Pilipinas. So, malapit na po sila. Binigyan po ng deadline ng president ng ICC ang dalawang judge na magbigay ng kanilang comment patungkol po sa paghingi ng mga abogado ni Duterte na sila po ay umalis na sa kaso, kung pag-uusapan ay kung may jurisdiction ba o authority ba ang ICC sa Pilipinas tungkol sa kaso ni Duterte. Yan po ang inaantay na lang. Kung basahin natin dito, nagpalabas po ng utos yung president ng ICC na si Judge Tomoko Akane. Yan. Nagpalabas ng utos sa dalawang judge na magbigay sila ng kanilang kung ano masabi nila sa hinihingi ng mga abogado ni Duterte na magpa-disqualify silang dalawa sa kaso ni Duterte patungkol lang naman sa pag-uusapan kung may jurisdiction or authority pa ba yung ICC sa Pilipinas at sa kaso ni Duterte. So sabi nito ni Judge Tomoko Akane na isang Hapon, sabi niya, the plenary of judges of the International Criminal Court, with the exception of Judge Rene Alpini Ganzo and Judge Socorro Flores Lera, ito yung dalawang judge na pinapalis. In the case of prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Noting the request for the disqualification of Judge Rene Adelaida Sophie Alapini Ganzo and Judge Maria del Socorro Flores Lera from adjudicating on the issue of jurisdiction dated May 9, 2025, filed by Mr. Rodrigo Roa Duterte pursuant to Article 41, Paragraph 2, Paragraph B of the Rome Statute, seeking that the two judges be disqualified from pretrial chamber 1 from adjudicating the defense challenge with respect to jurisdiction filed by Mr. Duterte on 1 May 2025. Recalling that pursuant to Article 41, Paragraph 2, Paragraph C of the Rome Statute and the Rule 34, Paragraph 2 of the Rules of Procedure and Evidence, the challenged judges shall be entitled to present written observations on the application. So, request the Judge Alapini Ganzo and Judge Flores present any written observations by 1600 hours on 22 May 2025. So kahapon, nagbigay sila ng kanilang sagot. So inantay lang natin, hindi pa na-publish at nakalagay ng kautos doon, the Office of the Prosecutor ordering also the Office of the Prosecutor to file the response to the application by 6. Ganon din, 1600 hours on 22 May 2025. And notifies that the plenary session, lahat sila mga judges magsisesyon sa pagkatapos na at pag-usapan yung kung i-disqualify ba sa kaso si Judge Alapini at saka si Judge Judge Adelaide, Rene Adelaide Sophie Alapini Ganzo, saka si Judge Maria del Socorro Flores Lera. Yan po ang ngayon. Yan po ang update ngayon dito sa kaso ni Ginoong Duterte
dito sa ICC. So ngayon, ang katwiran po ng mga abogado ni Duterte ay ito po. Ang katotohanan na yung dalawang judge ay dalawa sa tatlong judge na nagdesisyon noong September 15, 2021 na bigyan ng authority ang pag-imbestiga. So, ito po yan. Pakita ko yung sa inyo yung September 15 na order. Ito po yung September 15 na order. So yan ang pumirma dyan na tatlo, si Judge Peter Kovacs, presiding judge, Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganzo, si Judge Maria del Socorro Liera. September 15 at The Hague, the Netherlands. So yan po ang sinabi. Pero tingnan natin sa taas. Ito yung decision na inauthorize yung pag-imbestiga sa Pilipinas. No? Ang petsa nito, ulitin ko lang, September 15, 2021. So sinabi dito, tingnan natin yung table of contents nila. So, nilagay dito, paano diniscuss ng mga judges nito kasama yung dalawang pinapaalis. Ang determinasyon ng chamber, so nakabase sa jurisdiction ratione materiale. Ibig sabihin po, ang nadetermina na yung krimen ay sakop ng ICC. At nadetermina nga sapagkat sinabi nila crime against humanity. So, binanggit nito, ang lahat ng klaseng krimen, sinabi ng mga judge, killings during bypass operations. Ayan. Killings allegedly occurred during tukhang operations. Killings during the so-called one-time, big-time operation. Killings during other official operations. The claim of self-defense, yung nanlaban. Killings committed outside official law enforcement operations. Aggregate number and geographic distribution of killings. Killings in the Davao era in 2011 up to 2016. May conclusion sila. Tapos, diniscuss nila kung ang elemento ng krimen ng crime against humanity. So, kasama dyan yung attack against the civilian population. It is a state policy. And then, widespread and systemic nature of attack, nexus requirement, saka killings in the Davao area. So conclusion, pagdating sa jurisdiction ratione tempore, ay may jurisdiction din ng ICC, which is, I do believe naman, tama naman. Kasi nangyari po sa panahon na kasapi pang Pilipinas ng ICC. Tapos naman, jurisdiction ratione luce. Ibig sabihin, jurisdiction sa teritoryo kasi ng Pilipinas nangyari. Ibig sabihin dito po, ay sa decision, very clear, no? Sa decision hindi sa sunod ko lang i-discuss yan. Ang sa decision nila, sa dulo, tingnan natin. So, itong sabi nila, for these reasons, the chamber hereby authorizes the commencement of the investigation into the situation in the Philippines in relation to crimes within the jurisdiction of the court allegedly committed on the territory of the Philippines between 1 November 2011 and 16 March 2019. In the so-called War on Drugs campaign and instructs the registrar to provide notice of the present decision to the victims who have made representations. Okay. So tingnan natin ang rasyo, ang dahilan nila kung bakit nila ginran. Ito. Conclusion. Itong conclusion ng ng pagbigay ng authority. On the basis of the above, the chamber, yung above yan, ito yung mga nangyayaring mga tukhang latlat sa Pilipinas. The chamber concludes that there is a reasonable basis for the prosecutor to proceed with an investigation. In the sense that the crime against humanity of murder appears to have been committed and that potential cases arising from such an investigation appear to fall
within the court's jurisdiction. The chamber therefore turns to question of the scope of the authorized investigation. The prosecutor requests authorization to investigate crimes within the jurisdiction of the court allegedly committed on the territory of the Philippines between 1 November 2011 and 16 March 2019 in the context of the war on drugs campaign, as well as any other crimes which are sufficiently linked to these events. The question of the scope of the authorized investigation arises also in relation to the prosecutor's submission that several of the incidents in his request appear to have included severe beatings or other maltreatment of victims prior to the killings, as well as instances in which victims' family members were forced to witness the killing. The prosecutor avers that such conduct may constitute the additional crime against humanity of torture or other inhuman acts under Article 7.1 F and K of the statute, explaining that in light of the applicable wage limit, the prosecution has focused the current request on the more prominent crime. The prosecutor requests that any authorized investigation also include these other crimes, which are sufficiently linked to the so-called war on drugs campaign. At this juncture, the chamber also notes that the representation made to by the victims also make reference to crimes other than murder. A legal analysis undertaken by the registry has categorized the assertions and identified other inhumane acts, torture, imprisonment, or other severe deprivation of liberty, and enforced disappearance as the most commonly reported crimes other than murder. Moreover, the chamber notes that with particular attention that their representation supported sexual violence. In the prior past decisions, pretrial chambers have consistently authorized the commencement of the investigation in relation to any crime within the jurisdiction of the court committed within the parameters of the authorized investigation circumscribed in time, place, and in some cases also by reference to factual parameters. In addition, the appeals chamber has recently held that in order to obtain a full picture of the relevant facts, their potential legal characterization as specific crimes under the jurisdiction of the court and the responsibility of the various actors that may be involved, the prosecutor must carry out an investigation into the situation as a whole. So, ladies and gentlemen, dito natin nakita na hindi pala talaga kinonsidera ng pretrial chamber yung Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute sa pagbibigay ng authority kung mag-imbestiga o hindi. Sa kanila na lang ang doktrina nila sinasabi, imbestigahan mo na. Total, lumalabas na yung mga krimen ay nangyari na kasapi pang Pilipinas ng ICC. Yun lamang po. Kaya, hindi pa po na-desisyonan talaga yung tinatawag na jurisdiction. Okay. The appeal chamber stated that restricting the authorized investigation to the factual information obtained during the preliminary examination would egregiously inhibit the prosecutor's truth-seeking function and that such as restriction is unnecessary to fulfill the purpose of Article 15, Paragraph 4 of the statute in ensuring that the prosecutor does not embark on a frivolous or politically motivated investigation, in that she remains restricted in her investigation to the contours of the investigation authorized by the pre-trial chamber. So, ganon, ladies and gentlemen, ayan na po, napakahaba pa no. The appeal chamber then held in the specific context of the situation before it that the requirements of Article 15, Paragraph 4 of the statute would be met by granting authorization in the terms requested, which sufficiently delineates the parameters of the situation. In line with the above, the chamber considers it appropriate to authorize the investigation to extend to any crime within the jurisdiction of the court, limited by the temporal, territorial, and factual parameters. Yun lamang po, binasihan na. Very clear. Temporal as to time, territorial, territory na sa Pilipinas, at saka mga facts na iyan po ay criminal, a crime na sakop ng ICC. Ibig sabihin, hindi pa kinonsidera ng ICC pre-trial chamber judges ang Article 12, Paragraph 2
na argumento ko, ito lamang ang pwedeng pagbasihan para masabi kung talagang may jurisdiction ang ICC o wala sa kaso. Ngayon, inargumento ko na sinasabi sa Article 12 na para iba yung usapin na sakop yung krimen, may jurisdiction ang ICC sa krimen, pero ang tanong, pwede mo pa ba maikaso? Pwede pa ba patakbuhin ang kaso? Yun ang tanong. Pwede pa ba patakbuhin? Ito ang sagot. Hindi na po pwede patakbuhin. Kung ako, yan ang strongest opinion ko and I will never relent in insisting that it must be followed. Bakit po? Kasi napapaloob po sa Article 12, Paragraph 2, na bago papayagan ang investigasyon na magtuloy-tuloy ang trial, sabagay, iba naman ang investigasyon. Iba naman ang trial. So, nag-investigate na sila, pinayagan sila mag-investigate. Ang tanong na lang dito, tutuloy ba sa trial ang kaso ni Duterte? Sagot, hindi na po. Pero, mag-ugat din ito sa pag-authorize ng investigasyon. Ibig sabihin lang po, yung dalawang judge na pinapalayas ay nagkabali sila at hindi nila sinabi sa kanilang desisyon kung ano ang epekto ng Article 12, Paragraph 2. Tara, basahin natin kung ano itong Article 12, Paragraph 2. Una, ang title niya, Article 12, Preconditions to the Exercise of Jurisdiction. Kung sa Tagalog pa, ang mga kondisyon na dapat matupad muna bago papayagan na magsasampa o magtuloy-tuloy ang aksyon sa kaso. Yan lamang po ang ibig sabihin yan. Okay? So, dito nakalagay, number 1, a state which becomes a party to the statute thereby accepts jurisdiction of the court with respect to the crimes referred to in Article 5. Ang ibig lamang sabihin nito, sa pagpirma ng isang bansa na magiging kasapi siya ng Rome Statute ay nagpapahayag lamang, nagpapakita lamang na siya ay tanggap niya ang authority ng International Criminal Court patungkol sa mga krimen na nabanggit sa Article 5. Ano yung mga krimen? Genocide, crimes against humanity, war crimes, tapos aggression. Yung aggression, pag-invade gaya ng ginawa ng Ukraine, ng South, ng Russia, papunta sa Ukraine, nang nilusob nila. Yan pong aggression. So, 5 lang yan. Ibig sabihin, pag nakita na kung 5, payag na yung state, kapag sumali ka, ay ibig sabihin, tinatanggap mo ang authority ng International Criminal Court na magpapatakbo ng kaso patungkol sa crime against humanity, klase-klase ang crimes against humanity, pwedeng murder, pwedeng pang-torture o kung ano-ano, pang-rape, pwede rin. Tapos crime against genocide, tapos crimes of war, kaya sumusuko ng kaaway mo sa gera, binabaril mo pa, bawal yon, ikukulong ka doon. Tapos yung crime of aggression, lumulusob ka sa teritoryo ng ibang bansa, 4 yun. Ngayon, kung sakop na ng ICC, kung nagpasakop ang bansa sa ICC, ibig sabihin, pumapayag ang bansang yon na ang ICC na ang maglilitis ng mga kasong ganon. Okay? Next, number 2. Sinasabi sa number 2, Article 12, Paragraph 2, sa Tagalog pa, pwedeng magbigay ng authority ang court kung sa investigasyon na kung ang bansa na kung saan ang krimen ay nangyari ay imembro pa ba sila ng statute? State parties pa ba sila? Yan ang keyword. So ngayon, kung hindi na member ang Pilipinas, hindi ibig sabihin, mali yung dalawang judge sa pag-aproba na mag-investigate. Sa bagay nga, sa kanilang desisyon, binasa natin kanina ang desisyon ng dalawang judge, may isa pa kasama sila, hindi nila pinag-usapan ang epekto ng Article 12, Paragraph 2. Therefore, alam nyo na kung anong mangyayari. Kaya
Ako po, solid po ako sa aking iniisip na walang ibang mangyayari ito sa kasong ito, madidismiss lamang po. Kaya wala pong problema si Digong Duterte. Ha? At sigurado ko bakit wala siyang problema? Dahil hindi naman siya nagpipintanil. Pwede ka pa makapintanil ba sa loob ng kulungan? Hindi. Ibig sabihin, malinis ang katawan ni Digong. Hindi siya addict. Yan lang po ang aking masasabi. So dito, sabi ko, good luck na lang, Attorney Conti. Good luck, Attorney Joel Butoyan. Good luck, Attorney Gabriel Andres. Good luck na lang sa inyo lahat na nagsasabi. Ang sasabihin ko ngayon ay, wala, nagkukumahog na kayo ngayon, tinutulungan yung ICC investigators, naghahanap kayo ng mga ebidensya pa para kasi naghihingi nga kayo ng extension. Kaya humingi kayo ng extension, humingi sa kayo sa korte, pagbigyan nyo pa kami sapat na panahon na magbigay ng ebidensya ng aming testigo. Yun pala, wala pa pala silang testigo, kulang pa. Kaya nandito sila sa Pasay, naghagilap, nagpapatulong sa gobyerno ni Bongbong Marcos. O, yan na lang muna tayo, ganyan lang. Pilimon Tamba, kung ipa-inhibit o disqualify ibang judges, base na sa kanilang decision opinion, patungkol sa isang kaso, ibig sabihin, kine-question ang fairness. Yes. Ay, hindi naman buong ICC kasi marami silang judge. Yung pretrial chamber, hindi lang isa po. Maraming 1, 2, 3, 4, 5. So kung na-question mo isa, hindi ibig sabihin ang lahat ng duda ka na sa lahat. Papalitan ng iba. Ganun po ang gagawin nila. Sir Ocampo, sayang Sir Toto, na-disbarred kayo. Isa po kayo sa mga abogadong matalino. Okay lang po yan. Wala problema yung disbarment. Pilimon Tamba, common sense. Ko lang po kasi hindi naman ako abogado o saka. At least in-explain ko lang sa iyo, Pilimon. Mababawasan ang credibility. Ayaw ng ICC mabawasan ang credibility. Kaya mag-meeting na sila ngayon para pag-usapan kung aalisin nila yung dalawang judge o hindi. Klaro naman, yung dalawang judge, sila yung nag-decision na magbigay ng authority. Hindi nila tinakil ang Article 12, Paragraph 2. So, mali yun. So, Argo, galing-galing ni host. Salamat po. Labuyo di Mandaragit. His God, Kibuloy is not with him but in jail. Ay, haya mas Kibuloy. Guilty yun kung ako tanungin nyo. Ano yan? Rapist yun kung ako tanungin nyo, ha? Although, itatrial pa naman yun. Pero hindi po ako naniwala na nagsisinungaling si Alias Amanda. Nung virgin pa siya, 17, nung kinuha ni Kibuloy. Joe Pau Gasol, Salot Sir Toto. Radya Sulaiman Channel, maayong buntag. Pastor Rudy Rabi, magandang umaga po. Nikki D, present na naman po ako. Salamat po. Okay, hanggang dyan lang tayo. Sino pa bang iba? Valerie Serna. Tapos, Argo, host, masasabi ba natin na traidor sa kapwa Pilipino sila BBM? Oh, traidor sila. Gano'n lang po kasi dapat dito sa Pilipinas si nililitis kagaya kay Kibuloy. Kung kaya si Kibuloy hulihin, di dapat dito na hulihin si Digong Duterte at dito ay kakasuhan. At patunayan nyo na siya ay talagang nag-utos niya pumatay. Kung kwento-kwento lang yan, alam niyo naman may pagka-joker itong mama. Sino ang kasalanan niya? Sinunod naman yung salita niya, kill, kill, kill. Patay tayo niyan. Okay? Magandang umaga po. Love TV Patrol. Paki-share po para marami makatingin. At please lang, huwag po, kung makiusap lang ako, kung may mag-ads na lilitaw, ay huwag nyo naman patayin para naman kumita naman tayo kahit papano.